So tayo po ay magsimula na po sa ating pag-aaral po sa mga pang ito. At tayo po ay magkakaroon ng panibagong bahagi. At pagpali ito po ay pagpapatuloy po sa ating serye. Noong nakaraang mga linggo na ating pinag-aralan po natin ng larawan na tayo po ay mga anak ng Diyos. Ngayon po ay pag-aaralan po natin bilang bahagi ng katawan. Ngayon. So ito po ang ating gusto pag-aralan sa umaga pong ito. Pag sinasabi natin kaanib ng katawan, saan tayo naroon? Anong lugar ng isang alagad? Ito po ay mahalaga na maunawaan natin kasi marami sa mga di umano ay mga Kristiyano. Wala sila sa iglesia ng Panginoon. Sila nasa iba't ibang mga iglesia ginawa ng mga tao. Sila ba ay kasama sa katawan ng ating Panginoon? Sa Romans 12:5, sinasabi, so tayo bagamat maraming ay isang katawan kay Kristo at kaanib ng bawat isa, and individually, members of one another. So, nilalarawan po ang iglesia bilang isang katawan. Yung isang katawan yun. So, isang katawan. Pero bawat bahagi ng katawan ay bahagi ng bawat isa. In other words, kailangan ng bawat isa ang bawat isa sa loob ng katawan. Makikita natin sa bahagi ng ating katawan, kahit yung pinakamalit na bahagi, pag hindi nagkasakit o nasaktan, apektado ang buong katawan. Halimbawa, na magkaingipin mo, hindi ka makakain. O yan, napira itong ililiit mo, hindi ka makapagbuhat ng mabigat. So, hindi nagpapakilala sa ating pag-aaral. Parang katawan, bawat bahagi ay mayroong kahalagahan kayo. Hindi lang kung hindi tayo bahagi ng, hindi tayo mangaral, hindi tayo mahalaga. So, sa bagong tipan, ang iglesia po ay nilalarawan bilang katawan ni Kristo. Sa mga paglalarawan, ito po yung mga hindi literal na mga bagay, hindi naman tayo literal na katawan ng ating Panginoon. Na siya yung ulo, tayong katawan. Naglalarawan lang po ng relasyon natin sa ating Panginoon. Kung tayo katawan ng ating Panginoon, na siyempre siya yung ulo, tayo masusunod. Tayo susunod sa Kanya. Katulad po ng utak natin. Ibig sabihin, pinagkakamali natin ang utak at saka isip. Ang utak at isip, hindi sila pareho. Ginagamit ang isip ang utak pag nandito tayo sa lupa, pero iba yung isip sa ating utak. Ang utak po natin siyang kumokontrol sa ating katawan. Makikita natin sa mga tao na may stroke, wala lang problema yung kamay niya, pwede niya magamit. Kasi yung bahagi ng utak na kumokontrol sa kanyang kamay ay nasira. So, sa bagamat walang problema yung kamay niya, yung nagko-control may problema. So, hindi niya magagamit yung kanyang katawan. So, dito sa Ephesians chapter 1, verse 22, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. At ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Hindi po ninyo, ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. So, tinututungan lang yan. Sabihin. At siya ang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ito po hindi pinapansin ng mga tao. Siya po yung ulo. In other words, siya yung nasusunod, katulad ng ating ulo, na siya nasusunod sa ating katawan. Sabi nito, lahat ng mga bagay sa iglesia. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na ating pinaginiwalaan, lahat ng mga bagay na ating ginagawa, dapat ito is galing sa ating Panginoon, kanya. Sapagkat ang iglesia, ang kanyang katawan. Ibig sabihin, ito ang tinitignan natin. Ang iglesia ay katawan ng Kristo, kanya. So, siya ulo, siya nasusunod, hindi tayo. Yan ang problema ng mga denominasyon. Sila nasusunod, hindi yung Panginoon. Nag-invento sila ng mga iba't ibang mga bagay na hindi pinagutos ng ating Panginoon. Tayo, hindi. Sumusunod lang tayo kung ano ang sinasabi at pinag-uutos ng ating
Panginoon, kasi siyang ulo, tayo kanyang katawan. Hindi pwedeng gumalaw ang katawan sa sarili niya. Maliban lang sa mga, sa ano lang po, doon sa bibig, pag pinutol yung ulo niya, gagalaw pa yung katawan niya. So eventually, mamamatay pa rin. Kasi wala na yung kanyang katawan. So, ang iglesia bilang katawan ng ating Panginoon, ito yung ginagamit sa dalawang paraan. Two senses, dalawang paraan. Unang-una na makikita natin yung universal sense. Ang ibig sabihin po nito, ito yung tumutukoy sa lahat ng mga naligtas. Sabi, sa mga uri na naligtas, mayroong mga tao na kasama natin, sana wala sa atin, pwede naman sila ligtas. Dahil di naman sila tunay na sumasampalataya. So, universal sense, tumutukoy po ito sa lahat ng mga naligtas, buhay, patay. Yan ang ibig sabihin niya. Ito yung naligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kung sabihin ng Panginoon, at sinasabi ka naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng patong ito, itatayo ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Hindi naman sinabi ng Panginoon, dating araw, magkakaroon ako ng isang kongregasyon, kanya, hindi. Ang sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na may mga maliligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo kanya. Yun po ang basic definition ng salitang iglesia o church. Called out body. Kanya. Ito yung kapuluan ng mga tinawag ng mga tao. For whatever purpose. Para makita natin ang kahulugan po niya. Pumunta tayo sa Acts chapter 19. Nagkaroon ng kaguluhan sa Efeso dahil tinuro nila Pablo at Silas ang tunay na Diyos. At ang mga tao doon ay mayroong malaking business sa paggawa ng larawan ni Diana. Ang Diyos ng mga taga-Efeso. So dahil siyempre tinuturo yung totoong Diyos, yung mga naging Kristiyano, hindi na sila bibili doon sa statue ngayon. So yung kailang business ay apekta, kaya galit na galit sila. At in-accuse sina Apostle Paul na nagugulo kanya. Ito sabi rito, sa verse 39, ngunit kung may iba pang bagay kayong inahangad, ito'y lulutasin sa isang karaniwang kapulungan. Yung salitang kapulungan po noon ay galing din po sa parehong salita ng iglesia, ecclesia. So yun ay kapulungan, ginagamit ng mga Grego sa ecclesia, sa kahulugan na ito yung pagtawag sa mga mamayan para pag-usapan ng isang walang mahalagang bagay. Yun ang ibig sabihin ng salitang ecclesia. Hindi nila sinali. Yung salitang iglesia, ecclesia, kanya. Ginawa lang ng Tagalog yung Gregong ecclesia, naging iglesia, pero wala naman Tagalog na salitang ganyan. Nung sinali nila yung Tagalog, inimbento na lang yung salitang yan. Isabihin, itatayo niya kanyang grupo ng mga tao na malilitis sa pamagitan ng Ebanghelyo kanya. Dito sa Pangalawa Tesalonica, chapter 2, tinawag tayo kanya. So, ang iglesia ay may pagtawag. Tatawagin ka sa pamagitan ng Ebanghelyo at ikay maliligtas. Yun ang tinutukoy ng ating Panginoon sa talatang yan. Basahin natin. Ngunit kami dapat lagi magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Dito tinawag niya kayo sa pamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kalalatihan ng ating Panginoong Jesucristo kanya. Bakit aming Ebanghelyo? Kasi sinapabon na araw ito. So, nung ipinangalan nila ang Ebanghelyo sa loob po sa lugar ng Thessalonica, may naligtas kanya. So, tinawag kayo sa kalagayan yan sa pamagitan ng aming Ebanghelyo kanya. Doon rin sa Pangalang Pedro, chapter 2, verse 9, gano'n pa rin. Tinawag kanya. Mula sa isang kalagayan, patungo sa isang kalagayan kanya. Basahin natin. Sa tunay na 1 Peter. Ngunit kayo isang lahing pinili, isang mahalikang pagkapari, isang bansang banal,
sambayan ng pag-aari ng Diyos upang kanyang ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilangan na liwanag kayo. So, tinawag tayo mula sa kasalanan patungo sa kaligtasan. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Dating araw nga niya na ako'y magliligtas mula sa kadiliman patungo sa kaligtasan kanya. So, yun yung mga naligtas sa ganung paraan ay kabilang sa iglesia ng ating Panginoon. So, lahat po ng mga alagad na tunay na sumampalataya nung sila na bautismuhan, sila dinagdag ng Panginoon, hindi tayo. Siya nagdagdag sa atin. So, kung talagang tunay tayong sumampalataya, nagsisi, ipinayag natin sa ating mga bibig ang ating pananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos at tayo na bautismuhan, ibinibilang tayo ng Diyos sa bilang ng mga naligtas. Kanya. Dito po sa King James at New King James, nakalagay salitang added to the church. Kanya. Sa ibang saling, added to the number. Kanya. So, nagdagdag sila sa bilang ng mga naligtas. Kanya. Sayo natin, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who are being saved. Kanya. So pag tayo po ay tunay na naligtas, tayo dinadagdag ng Panginoon sa bilang ng mga naligtas. Kanya. So yun ang isang kahulugan ng church. Yun sa pagkalatag kahulugan o universal sense. Kanya. Ito yung bilang ng mga naligtas na makikita natin. Kaya lang, bawat alagad na naging Kristiyano, nung tayo sumampalataya at nabautismuhan, kinakailangan tayo maging bahagi ng isang lokal na kongregasyon. Ito yung utos ng Panginoon. Hindi ka pwede maging Kristiyano na nag-iisa. Wala tayong mababasa sa Kristiyano na nag-iisa. Maliban lang, kung pumunta siya sa lugar at nag-iisa siya ron. May problema siya pag kailangan siya magsimula ng gawain sa lugar na yun. Ibsa halimbawa na makikita, tignan natin ang pagkakaiba. No, sa Universal Church, idinaragdag tayo ng Panginoon. Sa local church, idinaragdag mo sarili mo sa local church. Dito sa Acts chapter 9, verse 26. Ito po si Apostle Paul. Basinin natin. Dito sa Acts chapter 8, hanggang doon sa unang bahagi ng chapter 9, si Pablo ay pumapatay at umuusig sa mga Kristiyano. Tapos biglang nagpakita sa Panginoon sa kanya habang siya'y nasa patungo sa Damascus at siya'y binautismo ni Ananias. At nanatili siya sa Galacia pagkatapos pumunta siya sa Jerusalem. Siyempre, nung pumunta sa Jerusalem, hindi naniniwala yung mga kapatid doon. Dati siyang mamamatay Kristiyano at nag-uusig ng mga Kristiyano. Ngayon gusto niya sumali sa mga kapatid sa Jerusalem dahil Kristiyano na siya. Ito yung halimbawa ng isang tao na tinanggap ng Panginoon dahil tunay sila rito. Pero hindi tinatanggap ng mga tao dahil hindi sila naniniwala siya isang Kristiyano. Kinakailangan magpaliwanag pa si Barnabas at sumaksi para sa kanya. Pero ang punto ng talata, nung pumunta siya sa Jerusalem, merong kongregasyon sa Jerusalem, siya po'y gustong makisama doon. Dahil yan ang talagang paraan ng pagiging Kristiyano ngayon. And when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him. Kasi dati siyang mamamatay Kristiyano. And did not believe that he was a disciple. Pero ang point dito, sa local church, ikaw ang nagdadagdag sa iyong sarili. Pwede kang tagapin o hindi. Depende doon sa kapatid sa local church. Sa pagkakataon nito, noong una, ayaw nila tagapin si Pablo. Hindi siya naniniwala siya kapatid. So, pag sa local church, tayo, dinadagdag natin ng ating sarili sa isang kapulungan o kapatid. So, ang local church ay binubuo ng mga lagat sa isang particular na lugar. Ito isang organisasyon na actually ay voluntary. Ikaw, dinagdag mo sarili mo doon. At yung mga kapatid, voluntarily, sila po ay nag-organize ng isang local church. Diba, dito po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, in other words, hindi ito iglesia ng tao.
Ito yung iglesia ginawa ng Diyos. Na nasa Corinto, sa isang lugar sa Achaia, sa Grego, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, ito pong salitang banal, hindi rin natin alam kung anong kahulugan yan kung hindi natin pag-aaralan. Ang salitang banal, ibig sabihin, sila'y hiniwalay mula sa kasalanan niya. Kung ating isasali sa literal na paraan, sa mga hiniwalay sa kasalanan sa pamamagitan ng Kristo, ibig sabihin, mga tinawag na banal o hiniwalay, kasama ng lahat sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Kaya mahalaga po na alam natin yung mga kahulugan ng mga salita. Kaya kung banal ka, ano yun? Hindi mo gano'n maitindihan talata. Pero pag alam natin ng kahulugan ng banal, tayo hiniwalay mula sa kasalanan. Maintindihan natin kung anong ibig sabihin, no? Tayo hiniwalay sa pamamagitan ng Kristo sa ating mga kasalanan. Ang tinawag tayo mga hiniwalay. Siyempre, tayo hiniwalay sa kasalanan. So, yung po binubuo sa isang local church, yung mga Kristiyano na naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo at nagsimula bilang isang kapulungan. Ang nagsimula sa Corinto, gaya ng nalalaman natin si Apostle Paul. Siya pumunta sa Corinth at nagsimula siya ng isang gawain sa Corinto ng mga kapatid niya. So, yun ang local church, mga kapatid. So, dalawang kahulugan niya. So, para may paliwanag natin. Yan. Itong walang bahagi na yung mga Kristiyano mayroong relasyon sa Diyos. Ito yung universal church. Hindi natin nakikita yung relasyon na yun. At ang relasyon ng bawat isa sa isang kapulungan, yan ang local church. So, sa isa simpleng paraan na pagpapaliwanag, lahat ng mga Kristiyano na may pagkikisama sa Diyos, dahil sila niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, yan ang kabilang sa universal church. Sa isang grupo ng magkapatid na sila po ay sama-samang gumagawa bilang isang nagkakaisang grupo, yan ang local church. Tingnan, ito ay horizontal relationship ng mga Kristiyano sa bawat isa. Yan ang local church. Yung vertical relationship natin sa Diyos, yan ang universal church. Hindi natin nakikita yan. Ito lang ang nakikita natin. Ito ang merong gawain. Ito ang nakikita natin sumasamba. Tuwing linggo, katulad natin ngayon. Pero ito relasyon natin sa Diyos, tayo lang nakakalam na ang Diyos. So, bawat talaga ay merong relasyon sa Diyos kung sila ito niligtas. At bawat Kristiyano sa isang local church ay may relasyon sa isa't isa. Meron tayong relasyon sa ibang mga kapatid sa ibang kongregasyon, pero yung hindi katulad sa mga kapatid na kasama natin sa isang local church. Tayo talaga sama-samang gumagawa, sama-sama sumasamba at nagpupuri sa Diyos. So itong larawan na ito ay magbibigay sa atin ng paliwanag. Ano ang pagkakaiba ng universal church sa isang local church? Posible na magamat meron tayong relasyon sa isa't isa, posible ang isa o dalawa o ilan sa rito ay walang relasyon sa Diyos. Una, baka hindi sila tunay na sumampalataya na sila nabautismohan o hindi sila na magpapatuloy sa kailang pananampalataya. Kaya yun po makikita nating ilustrasyon ng ating pinag-uusapan. Yung local church at saka universal church. You know, ano ang benefit na tayo kabilang sa bahagi sa katawan ng ating Panginoon? Number one, tayo po ay ligtas. Kasi dinagdag ka ng Panginoon sa kanyang sa bilang ng mga naligtas. So, ikay ligtas. So, hindi kita lang ng Panginoon kung di ka ligtas. In other words, yung nasa labas na iglesia ng ating Panginoon, hindi siya ligtas. Wala silang pag-asa. Pero kung titignan natin, isang Kristiyanong hindi tapat, at saka isang taong mabuting tao na hindi Kristiyano. Yung isa, mas may pag-asa yun pag nagsisi siya. Dahil siya kabilang sa katawan ng Panginoon na nagkakamali lang. Pag nagsisi siya at nanumbalik siya sa paglilingkod, edi magbabalik siya sa dati, sa kalagayan niya.
Pero ito, Kristiyano, isang tao na mabuting tao, maraming ganon, pero hindi sila Kristiyano, wala silang pag-asa maligtas. Yun ang makikita nating advantage na tayo po kabila sa Iglesia ng Panginoon. Sapagkat ang pagiging Kristiyano, ito po ay daily struggle araw-araw na tayo makitapat sa Diyos. Pabalikan natin Acts 2:47. Praising God and having favor to all the people and the Lord added to the church daily those who are being saved. So pag tayo ligtas, gagawin tayo ng Panginoon sa bilang na manaligtas. Makikita natin parang yung ibang salin, ang nakalagay, the Lord added to the number daily those who are being saved. Maliwanag din yun. Tayo din natin sa bilang kanya ng mga naliligtas. So kabilang tayo sa Iglesia ng Panginoon, kabilang tayo sa bilang ng mga naliligtas. Kanya. Kaya nagtanong doon sa Yasamito na karang Lunes, ano na po ang pagkakaiba? Bakit yung ibang salig ganito, yung ibang salig ganito? Wala. Nagkataon lang na itong King James at yung King James, iba yung grupo ng manuscript na ginamit nila. Yun ang pinakauna. Later on, dahil na-discover nila by archaeology, yung mga bagong manuscript, kaya iba yung video, iba yung salin ng mga mas bagong salin. Pero yung kahulugan, pareho lang. Hindi man nagbabago. So, ang isang advantage, tayo po yung kabilang sa bilang ng mga niligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo. At ang ating Panginoon na si Jesus ay ang tagapagligtas ng katawan na walang iba kundi Iglesia. Kailangan natin iniwalagin na ang Iglesia hindi ang tagapagligtas. Kasi lang ituturo ng iba. Ang Kristo ang ating tagapagligtas. Pero kung wala ka doon sa bilang ng mga sumunod at tumampalataya sa Ebanghelyo, ay hindi ka maliligtas. Wala ka sa bilang ng ililigtas ng ating Panginoon. So, in a sense, dalawang kaligtasan natin. Nung tayo na bautismo nga, tayo naligtas sa pamagkahulugan na pinatawad ang ating mga kasalanan. Dahil naman tayo pwede pumunta sa langit, nataglay natin ang ating mga kasalanan. Ngayon, later on, pagdating ng Panginoon, dadalhin niya tayo sa langit. Yun ang tunay na kaligtasan. So, pagdating ng Panginoon, ililigtas yung katawan. Dito po sa Efeso, chapter 5, verse 23. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Gaya ni Kristo na ulo ng Iglesia, so in effect, kung ano relasyon ng babaeng asawa sa kanyang asawang lalaki, ganyan ang relationship ng Iglesia sa ating Panginoon. Sabi nito na siya ang tagapagligtas ng katawan. So pagdating ng Panginoon, ililigtas niya ang mga tao na napatawad sa kanilang mga pagkakasala. Dito po sa Hebrew chapter 9, verse 28. Di ba, naligtas tayo? Paano pag ililigtas sa atin? Isabasahin po lang sa Hebrews 9:28. Meron po kaligtasan na binabanggit sa talatang ito. Ito yung naghihintay sa ating Panginoon, mag-Kristiyano yun. Na niligtas sila ng Panginoon sa pamagitan ng dugo sa kanilang mga pagkakasala. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Yung unang pagdating ng Panginoon ay may kaugnayan sa pagpapatawad ng mga kasalanan, kaya siya namatay sa krus. Sa pangalang pagdating niya, wala nang kaugnayan sa pagpapatawad. Ito ay yung tunay na kaligtasan, dadalhin tayo sa langit ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin, no? Sa tagapagligtas ng katawan. Kung sino man ang kabilang sa katawan ng Panginoon, yan ang dadalhin sa langit. At sila titira roon magpakailanman. Yan ang ating tunay na tahanan. Hindi tahanan ginawa natin sa lupa. Yung tahanan lang yun natin pag tayo buhay. Eventually, pag dumating ang Panginoon, dadalhin niya tayo sa langit. Doon tayo titira. Tingnan ninyo, lahat ng mga spiritual blessings ay na kay Kristo at hindi sa labas. Ito ang significance ng bautismo. Yung ibang mga sakay ng pananampalataya, sabi niya, pag sumampalataya, ligtas ka na.
Ang sinasabi ng Biblia, hindi gano'n. Ang sinasabi ng Biblia, kapag kayo nabautismohan, ibinase mo si Kristo kanya. Doon ka pala nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. Dito sa Galatians chapter 3, verse 26-27, sapagkat ni Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa palong paraan. Sapagkat, ganyan, ang lahat na sa inyo'y binautismo kay Kristo ay binigay si Kristo. So doon ka pala napunta kay Kristo, kinabautismohan. Kaya pag tayo na kay Kristo, nung tayo pagkatapos nating mga bautismohan, lahat ng mga biyaya espiritual ay makakabutan mo kanya. Ito yung na kay Kristo. Sayin natin, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So lahat ng mga biyaya espiritual ay na kay Kristo kanya. Paano kung wala ka kay Kristo? Kaya nakakalungkot po ang kasalukuyang kalagayan ng karamihang mga tao na nagpapagal. Hindi naman natin sinasabi hindi sila seryoso. Seryoso naman sila. Kaya lang, mali yung kailang paniniwala. So, palatang, ligtas ka na kanya. Hindi, sabi binasa natin, pag nabautismon ka, doon mo pala ibinigay si Kristo. So, nasa mo pala tayo nga pala, wala pa kay Kristo. Parang ano lang yun. Kung pupunta ka sa eskwela, nag-enroll ka pala. At kasalukuyan kang nag-aaral, hindi ka pa nag-graduate. Kasi kung hindi ka mag-graduate, hindi ka makapagtrabaho. Doon ka pala sa proseso ngayon, pag kay sumasampalataya, patungo ka pa lang doon sa proseso patungo kay Kristo kanya. Ngayon po nakakalunos na sitwasyon ng karamihang mga tao na nagpapagal pero hindi sila maliligtas. Pag tayo po na kay Kristo, we are identified with Christ. Hindi rin po hindi natin maintindihan. Sabi ng karamihan, sila yung na kay Kristo, iba yung pangalan nila. Di ba kung sa nakaraan nating pag-aaral, tayo mga anak ng Diyos, so tayo nasa pamilya ng Diyos, so meron tayong isang pangalan. Katulad lang yan sa isang pamilya. Pero sa batas pala natin, hindi natin gano'ng napapansin. Hindi pala required na yung babae, palitan niya yung pangalan niya pag nag-asawa siya. Hindi ko lang nalaman yun eh. Naging kagawid. Pwede mo siyang palitan. Nasa batas din yun. Pero kung ayaw mong palitan, pwede rin. Kaya lang, bakit mo hindi papalitan? Nag-asawa ka lang. Dito po pag tayo nasa iglesia, tayo po identified sa ating Panginoon. Sa isang paraan po ng paglalarawan, sinasabi sa atin na si Kristo ay ang asawa ng iglesia. So kung ito'y asawa, o kahit ito yung kasintahan maging asawa ng kanyang asawa, kaya yun ang pangalan niyo sa kanyang asawa. So kung tayo iglesia ng Panginoon, at kumisan nilalarawan tayo bilang kasintahang babae o asawa ng ating Panginoon, so ang pangalan natin ay ang ating Panginoon. Hindi bang pangalan? So we are identified with Christ. So, kung tayo po ay identified with Christ, ang ating pagkakilala sa ating Panginoon, kilala tayo ng Panginoon. Dito tingnan po ninyo sa 1 Corinthians 12 verse 27. Now you are the body of Christ and members individually. So we being many are one body in Christ and individually members of one another. Tayo katawan ni Kristo kanya. So tayo pag-aaral ni Kristo, ibig sabihin. So ang ating pangalan ay ang ating Panginoon. Hindi bang pangalan? Kaya makalong-balungkot dyan, pag iba yung pangalan mo, and you are not identified with Christ, hindi ka niya kilala. Kumbaga, mayroong bata, pupunta sa'yo, anak mo ko kanya. Anong pangalan mo? Hindi mo siya kapangalan. Paano mo naging anak yun? Kung wala mo kapangalan mo, siyempre anak mo yun eh. So kung kapangalan tayo ng Panginoon, so kilala tayo ng Panginoon. Kaya ako sa Mateo, chapter 7, verse 21, verse 23, hindi niya kilala. Kasi they are not identified with Christ. Unang-una, iba yung ginagawa nila at tinuturo at pinaniniwalaan.
So, paano siya nakikilalanin ng Panginoon? Sayin natin. Dito sa verse 23. Pero tingnan ninyo, ang sabi ng Panginoon, at kung magkagayon na ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Tingnan yung salitang kailanman. Hindi ko kaya kilala. Simula hanggang ngayon, hindi ko kilala kanya. Lumayo kayo sa akin, kayo gumagawa ng kasamaan. Dito sa Tagalog kasamaan, doon sa New King James, lawlessness. Pero tignan yung ginawa nila. Hindi naman sila morally wrong. Kaya lang, hindi sila sumusunod sa Panginoon. Kanya. Doon sa verse 22, sinabi nila ginagawa nila eh. Nagpala siya sa iyong pangalan, gawa kami ng makapangyarihan sa iyong pangalan, etc. Hindi naman morally wrong yun. Pero hindi sila kilala ng Panginoon. Hindi yung kanyang aking pinagagawa sa inyo. Pero yung point doon, hindi ko sila kilala kanya. Hindi ko kuya kilala. Yung mga tayo po ay nilalaraw bilang kawan ng Panginoon, bilang mga tupa. Kung pinag-iisipan natin yun, bakit tupa ang pinili ng Diyos para ilarawan ang kanyang mga lagad? Kasi mga tupa ang pinakamahinang hayop, kumbaga sa kaisipan. Hindi ka tulad ng aso, pwede mo siyang turuan. Pero yung mga tupa, mahirap turuan. Kailangan nila ng pasto. Ganyan. So in other words, ang emphasis doon, dahil tayo mga tupa, hindi tayo pwedeng lumakad sa ating sariling paa. Kailangan tayo sumunod kanya sa ating pasto. Ganyan. Tingnan ninyo. Dito po sa John chapter 10. Sa verse 14. Ganyan. Ako, mabuting pastol. O pasto, pareho lang po yan. Kilala ko ang sariling akin, at kilala ako ng sariling akin, kanya. Paano pagkakilala? Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng pagkakilala ko sa Ama, at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa, kanya. So if you are identified with Christ, kilala tayo ng Panginoon. So pag tayo Kristiyano, tayo katawan ni Kristo ngayon. Kilala tayo ng Panginoon sa pangalan. Kilala niya tayo personally. In other words, pag sinabi yung pangalan, kilala niya yung tao yun. So yung makikita natin, relasyon natin sa Panginoon. Ngayon, kung hindi tayo identified with Christ, ito yung sinasabi natin kanina. Sabi niya, and then I will declare to them, I never knew you. Yung salitang never, kahit kailan, di ko kilala kanya. Depart from me, you practice lawlessness. Ito pong salin na ito ay accurate. Ang ibig sabihin ng iniquity ay lawlessness. So, yung ginawa-gawa niyo, hindi ko pinag-utos yun. Kung ikaw ay Pentecostal, charismatic, yan ang ginagawa nila ngayon. Allegedly. Hindi sila tinutukoy doon. Hindi pa sila natatakot. Dahil yung scenario doon, last day yun, judgment day. Ginagawa pa rin nila yun. Sabi na, ginagawa pa rin nila ngayon. Kaya di na pinag-utos ng Panginoon yun ngayon. May natapos na yun sa isang particular na panahon nung naipayag niyang buong katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya sabi niya, lawless. Sabi rito, I never knew you. Hindi ko kayo kilala kahit kailan. Yung masakit yun. Sabihin, nagpagal ka, nagpagod, nagastos ka pa. Tapos hindi ka maliligtas. Samantalang sa buhay mo, inaasama mo, naliligtas ka. Kaya napaka saklap na surprise yun, mga kapatid. Makikita natin dahil kung hindi ka kilala ng Panginoon. Dito sa Matthew 25 verse 11, and afterward, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. Ito yung limang birhen na hindi handa. Dito sa Matthew 25, ito po ay nagpapakita sa atin yung kautusan ng Old Testament tungkol sa pag-aasawa. Yung Old Testament, dalawang proseso nila. Yung tinatawag na betrothal, kumbaga, pinapalitan na yung status ng dalawa. Mag-asawa na sila. Pero hindi pa sila pwede magsiping. Pagkatapos ng isang taon, doon sila magpapakasal. Kukunin na ngayon nung lalaki ang kanyang asawa.
dadalhin niya na sa kanyang, either sa bahay ng kanyang ama, o sa kanyang sariling tent. Ito ay sinabi sa Matthew 25. Afterward, the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Assuredly, I say to you, I do not know you. So ito rin po yung babala sa atin. Kung ito yung mga dalaga na naniniwala naman sa Panginoon, kaya hindi sila handa. Hindi sila handa sa pagdating ng kasintahan lalaki. Yung Panginoon dito ay kasintahan lalaki. Hindi sila handa. Kaya sabi niya, hindi ko ay kilala kanya. So in the other words, kaya Kristiyano tayo, kailangan tayo palagi nakahanda. Dahil pag hindi tayo nakahanda, hindi tayo tapat, hindi na tayo kilala ng Panginoon. Aalisin tayo sa pangalan ng nakatala. Ito po, 2 Timothy chapter 2, verse 19, Nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal. So may tatak, hindi dito na natatak yan. The Lord knows those who are His. And let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Kasi kung tayo po ay taglay natin ang pangalan Kristo, tayo manuwalay tayo sa kasama. At kilala ng Panginoon yung sa Kanya-Kanya. So, sa last day, bagamat sinasabi yan ay kakatulan, sinasabi lang yan para maunawaan natin kung anong mangyayari doon. Pwede naman ibig siya, isa-isa, ligtas ka, hindi ha. Mabilis lang yun. Isang iglap lang yun eh. Pero alam na ng Panginoon kung sino maliligtas, yung mga tapat, na natiling tapat, kanya. At alam rin ng Panginoon kung di maliligtas, yung mga hindi sumunod sa Ebanghelyo, at sa mga Kristiyano, di naging tapat. Kanya. Alam niyo yun. Kasi nakikita lang sa atin na nakaupo siya sa kanyang pagiging hukom, kanya, tulad ng court. Hindi naman. Mabilis lang yan, sabi sa 1 Corinthians 15. So, isang iglap lang, kanya. Pero yung sinasabi lang sa atin, kilala ng Panginoon sa Kanya. So, kilala tayo ng Panginoon. Yung mga born again, sabi nila, ang mahalaga yung personal relationship kay Kristo at hindi iglesia. Hindi rin nila naintindihan yun. Yung nasa iglesia, ang may relasyon sa ating Panginoon. So, hindi pwede paghiwalayin yung relasyon sa Panginoon at ang kanyang iglesia. Dahil lahat ng kanyang niligtas, in others, mayroong relasyon sa kanya bilang tagapagligtas, ay nasa kanyang iglesia kanya. Hindi mo pwedeng alisin nyo. Magkasama sila. Sa mga denomination, ang church hindi mahalaga. Eh, bakit hindi mahalaga? Namatay ang Panginoon para sa iglesia. Sabihin natin, mahalaga. Mahalaga yan, mga kapatid. So, bakit kailangan tayo maging kaanib sa isang local church? Tulad ng ginagawa natin ngayon. Imagine natin, wala local church. So, nag-iisa ka lang. Baka hindi ka na sumamba. O hindi ka na magbasa ng Biblia. Kaya tayo po ay nasa grupo eh. Para tayo magpalakasan sa isa't isa. At para tayo magpatuloy sa pagmamahal sa Diyos sa isa't isa at sa mabuting gawa. Kaya nandito tayo ngayon. Kung nakakalimot ka, pinapahalalahanan ka. Ito sa Hebrew chapter 10, verse 24, binabasa natin yung verse 25. At ating isang alang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa. Isingin ganyan eh. So, paano natin ginagawa yan? Primarily sa pagtuturo. Pangalawa, pag nandito ka, nakaka-encourage yun, alam mo, meron kang kasama na naglilingkod sa Panginoon. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. So, hindi pala unique sa atin yan. Kahit itong ang sulat sa mga taga-Hebreo, meron naman Kristiyano, pinabayaan nila kailang pagtitipon, ganyan. Pasilin nyo, hindi sinabing first day of the week o anumang araw, pagtitipon, ganyan. So, ano mang espiritu ng pagtitipon na pinag-uusapan? Kundi pala kasi ng loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyo nakikita, napapalapit ng araw. Maraming interpretation sa salitang araw. Sabi na yung pagdating ng Panginoon, hindi ako naniniwala doon. Hindi man natin lang, kailan dating ang Panginoon eh. So, para natin sasabi, palapit na yung pagdating ng Panginoon. Most probably, ito yung patungkol sa destruction of Jerusalem. Na sinabi sa Matthew chapter 24,
na doon ay meron kapigatihan at sinasabi, maglalamig ang pagmamahal ng bawat isa kanya. So, kailangan nila ng spirit of encouragement para manatiling silang tapat pagdating ng pag-uusig na yun. So, yung makikita natin, huwag natin pabayaan. Bagamat, gano'n ang context niya, totoo pa rin kayo. Kailangan pa rin huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Ito yung paraan ng pagpapatibay ng ating pananampalataya. At para ma-encourage natin ang isa't isa sa tapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Pagka tayo pinagkakatipon, yung mga mahihinang magkapatid, sila po ay na-encourage at pinalalakas ng mga tapat na mga kapatid. So, meron tayong mga kapatid na alam nating mahihina sa pananampalataya, kailangan natin silang palakasin. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga spiritual, in other words, yung mga mature sa pananampalataya, ay dapat, tandaan nyo, sabi niya, dapat. So, it's a responsibility. Hindi lang pangaral na sinasabi niya. Mga spiritual, kanya. Yung mga mature na mga Kristiyano, ay dapat papanumbalikin siya sa spirito ng kamuan, tignan lang yung sarili, baka ikaw yung matuksuhin. So, ibig sabihin, mayalagay ito sa spirito ng kamuan o meekness. Ang ibig sabihin, magpahilalim ka sa paraan ng Diyos, huwag sa iyong sariling paraan. Baka ikaw yung matuksuhin, magkasala. So, meron tayong obligasyon, kaya tayo po'y kabilang sa isang obligasyon. Para yung mga kapatid na mahina sa pananampalataya, papalakas natin sila at manatiling tapat. So, dito lang tatapos po ang ating pag-aaral po sa mga pag ito.